Ang ating pong topic ng umaga ay inaaring ganap ka ng Diyos sa araw-araw ng iyong buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, tayo ay inaaring ganap ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Dahil sa ating pananampalataya, ano ang dapat natin gawin? At ano ang dapat natin at ano ang paraan ng Diyos at paraan natin upang lubos natin maganap ang araw-araw na ganap na ating magampanan sa araw-araw ang isang ganap sa ating mga buhay. Ano ang dapat mong gawin? Anong katuguran ng Diyos sa ating buhay? Alam niyo mga kapatid, nung tayo sumampalataya, meron tayong mga dapat gawin upang tumatag ang pananampalataya. Amen? Amen. Meron tayong dapat gawin. Hindi lahat gagawain ng Diyos. Pagkabat ang Diyos din nagbibigay sa atin ng paganasa at kakayahan upang ito ating may sagawa. Amen? Ang sabi nga dyan, ang dapat natin gawin at ang ginagawa ng Diyos sa paraan upang tayong lubusan magganap sa araw-araw. Ano ang dapat mong gawin? Unang punto. Hoy! Natutulog ba kayo? Hindi pa bisimulan. Natutulog ba kayo? Unang punto. Paano magganap ang iyong buhay sa araw-araw? Una, palakasin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Yan ang kinakailangan natin gawin na siyang palatuntunan ng ating mga buhay. Kung hindi mo papalakasin ang iyong relasyon sa Diyos, hindi ka makakatagal sa mundo ito. Amen? Totoo po yung mga kapatid. Mahalaga na maintindihan mo at naunawaan mo at papahalagaan mo na pangalagaan mo ang iyong relasyon sa Diyos. Tayo ba may relasyon sa Diyos? Amen. Salamat naman. Una, huwag mong pabayaan ang iyong buhay espiritual. Kasi maraming Kristiyano nalilimutan o kinakalitaan basahin ang salita ng Diyos. At sabi na ng Panginoon sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Tayo nung tayo na born again, meron tayo dalawang pangangailangan. Noon tayo hindi ba born again, isa lang ang ating pangangailangan. Ano pangangailangan natin? Pagkain physical lang, ito lang, umiikot ang ating buhay. Kaya, may mga tao, ayaw tumigil ng lamang kain hanggang sa lumaki ng lumaki. Ngayon, nung ikaw na born again, mayroong isa pang pangangailangan. At ito pangangailangan mo ito ay mahalaga sa buhay mo. Amen? Amen. Ano yun? Nakulanag na yun. Ang salita ng Diyos. Yan ang isa sa pangangailangan mo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Hindi magiging matatag, hindi magiging malakas ang iyong pananampalataya kung hindi magpapakain ang iyong buhay spiritual. Amen? Amen. Pero alam niyo mga kapatid, minsan tayo mga tao, nagpupulang bahala tayo eh. Hindi natin binibigyan panahon minsan ang salita ng Diyos. Dapat nagbibigay ka talaga ng panahon. Katanayan, pag-iisip mo sa umaga, ano iniisip mo? Pag-almusal. Pag nagutom ka sa magandang alas, kakain ka. Pagkati naman madalas daw siya, parang nangalihan ka. Pagkati naman madalas na gumilihan na ka. Pagkati naman muna, kakain ka. Isipin nyo, ilang beses
kumakain ng pagkain physical. At bisan sa gabi, pero pag midnight snack, kung tawagin. Amen? Hindi masama yan kasi pangangailangan ng ating katawan. Huwag natin sa sobra. Amen? Pero, ang tanong, nagbibigay pa tayo ng panahon sa magbasa ng salita ng Diyos. Hello? Amen. Si Bobby na gaming. Hello? Amen. Totoo po yung mga kapatid, kailangan mo ng salita ng Diyos. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito na may pagkatagumpay kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At yan, ang isa sa mga papangalan mo. At yan ay binibigyan din ko sa umagang ito. Amen? Kaya magbasa ng salita ng Diyos kung paano ka naglalaan ng pagkain physical. Paklaro mo hindi sa lahat ang pagkain spiritual. Amen? Sapagat ang buhay spiritual ang magbibigay tagumpay sa iyo sa mundong ito. Ang physical pagkain minsan nagtutulog na yun, kamatayan. Amen? May napanood ko sa YouTube, taga Mindanao. Namatay sa kain. Oh, totoo mo lang. Kasi nagtutulog ng sobrang pagkain, nagtutulog sa kamatayan yan. Amen? Pero ang sobrang santa ng Diyos, nagbibigay buhay yan. Dapat maintindihan natin yan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid mo sa iyo, kaya sabi ka na sa ako nila, nagkasotang matulog na ka na. Pero mag-reduce ka, totoo ako po nag-reduce ako ngayon. Pero wala ako magawa, tapat. Kasi wala na ako exercise, di tulad na, di ba, na nakaka-exercise ka. Exercise ka, hindi. Siguro, tumatanda na. Pero, pinipilit ko mag-reduce separate, di ba? Kasi minsan, alam niyo mga kapatid, meron akong kaibigan, inatakas sa puso, dalawa. Ang lalakas. Amen? Inatakas sa puso. Patay. Amen? Kaya mga kapatid, kapag hindi ka nagbawas ng pagkain, at lagi yan sa isipan mo, yan ang ikamamatay mo. Amen? Kaya mga kapatid, pakilala mo ang buhay spiritual. Sapagkat kapag ikaw sumobra sa salita ng Diyos, hindi naman sumusobre. Wala naman ako sumobre. Amen? Ibig sabihin, pakilala mo ng panahon niya. Amen? Kagaya ngayon, pero tuminga, pero sip, mga lalakyan. Ang pinuluto namin, 7 kilong paalong manok. Kaya kasi kasama na ako kabayan doon. Sinisira namin kayo. At saka, nagsalad kami. Vegetable salad, saka potato salad. Kumaya, kung kayo mawawala, huwag yun na hanapin salad. Kaya mga kapatid, ganyan ang buhay ng tao. Kaya ang tao mga kapatid, kapag hindi ka nagpatalino sa mundo ito, i-clear ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, ahaba ang buhay mo. Amen? Kaya ang sabi ni Diyos sa Sabado, pakibasa mo, brother mo. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang gawin ang ayon sa lahat na nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyo'y pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Huwag mo kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong may sagawa ang lahat na nakasulat dito. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ka nagbabasa ng istorya ng salita. Hindi ka nagbabasa ng istorya ng kung sino man. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, may kasamang ano? May kasamang ano? Bulay-bulay mo yun. Kasi hindi mo maabot ang
ang presensya ng Diyos sa iyo sa salita ng Panginoon, tandaan nyo ito, hindi mo maabot ang presensya ng Diyos sa kanyang salita kung hindi mo ito pagkukulang-kulayan. Amen? Ang sabi nga ni Billy Graham doon sa kanyang preach. Andyan 3:16, sabi niya ganyan, pwede akong makagawa kahit na 80 libro. Kapag pinagkulay-kulayan ko. Isipin niyo, kaya niya kumuha ng 80 libro sa isang talata lamang. Kapag ito kaya niya pinagkulay-kulayan, sabi ni Billy Graham, ganyan ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, huwag niyo kasawaan ito, mga kapatid. Kailangan natin ito pareho. Hello? Amen. Kaya mga kapatid, kung hindi po ito na isa gawa, ng mga nakarangan, pwede mo pisa mamaya. Amen? Kasi kung ikaw nakalimot, hindi mo nagawa, hindi ka nakulang, may nakulang ka talaga sa Diyos, pero pwede ka magpasimula ng panibagong pasimula. Amen? Amen. Ganyan ang Diyos natin, kahit ay ko nagkasala, kahit ay ko nagkamali, ang Diyos, lagi nagbigay sa atin na isang magandang pagkakataon para ayusin natin ang ating mga buhay sa kanyang harapan. Amen? Palapan natin, Panginoon. Pag-pray-prayan natin, mga kapatid. Kung pag-pray-prayan natin, pangako. Ano pangako? Makatagumpay ka. Ano man ang iyong gawin. Amen? Makita na pangako. Di ba ba? Makatagumpay. Sino ba gusto mabigo? Walang tao gusto mabigo. Lahat tayo gusto natin magtagumpay tayo. Ngayon, anong sekreto para magtagumpay? Ayan. Isang gawa mo at pagpunay-punayan mo ang salita ng Diyos. At sabi niyan, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Ibig sabihin, kung walang kamasamayan, paborin pa rin ang Panginoon. Magkakalaman ka pa rin sa Kanya. Ganyan kahalaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Naintindihan mo ba rin? Amen ba? Amen. Let us be. Maging matyaga ka sa panalangin. Amen. Kasi kapag ikaw ay matyaga sa panalangin, yan ang isa sa instrumento ng Diyos upang nalawang maging malapit sa Kanya. Huwag ka magsawa manalangin. Ba't nagkipray naman ako eh? Tuwing ko kaya sa umaga, nagkipray ako. Tuwing ko kaya sa tanganin, nagkipray ako. Tuwing kaya sa ako, nagkipray ako. Ano prayer yun? Hindi na prayer na hinahanap ng Diyos sa atin. Amen. Ang panalangin hinahanap sa atin ng Diyos. Pero kasama gano'n, pagsamba. Pagluwalhati sa kanyang pangalan. Iyon ang hinahanap ng Diyos na panalangin na yun ang hinahanap ng Diyos sa ating panalangin. Kaya mga ano sabi niyan, Una Tesalonica 5:17, basahin mo. Ito sinasabi, palagi kayong manalangin. Palagi kayong manalangin. Ang sabi niyan, maging matyaga kayo sa panalangin. Totoo yung mga kapatid, ang panalangin may stagger ka na rin. Ako pa siya, totoo lang mga kapatid. Ako tapat ako lagi ang puso ko sa inyo. Ito pa naman tandaan taon, di ba magiging tapat sa inyo? Pupunod na ko na sa Kristiyano dito, porno dito sa CBF. Tapat ako sa inyo mga kapatid. Minsan totoo yan, kaya tapat din ako manalangin. Lahat tayo, dumarating yung oras na, sino sa inyo, hindi na naman manalangin. Taas ang kamay. Lahat tayo, dumadaan sa kanyang sitwasyon. Kaya ang sabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Ang ibig sabihin kapag ka may tapat manalangin, ano dapat kong gawin? Ano dapat kong gawin kung dapat ka manalangin? Manalangin ka. Yun ang pinakasagot doon. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong katamaran ang laging manalangin. Sapagkat ang panalangin, mga kapatid, isang pinamabisang pwersa sa salibutan ito. Amen? Amen. At sabi sa letter C, maging mapanalangin upang madaig ang tukso.
Maraming tukso sa mundo ito. Tulad niya, sinusima ko sa cellphone. Kasi, tama si Boboy, nag-iprento. Ang panalangin mo, opening yata eh. Nakita ni Boboy na may nag-cellphone. Na iba panalangin na gano'n. Totoo naman yun. Kasi may mga, kayo eh, pupunta sa simbahan at kayo mag-cellphone. Ito ako sa labas mag-cellphone. Matutuwa ko kami. Kasi alam niyo minsan, kapag si Pastor Willie, ang speaker, nag-observe ako. May nakikita ko ba, kapataan kasi ako gusto mo mag-itig ka bang alam kasi yung kapataan na yun? Pero, bakit ka bang alam? Kung sino yung kapataan na nakita ko ng cellphone, yung nag-ibisa si Pastor Willie. Amen? Kung gusto mo mag-itig ka bang alam? Oh, ito na! Kasi pa, kaya ikaw kapatid, kung ikaw mo nag-cellphone, iligil mo na yan. Alam niyo mga kapatid, hindi madali kumuha ng cellphone. Ayan, andyan yung mga speaker natin sa prayer meeting. Ayan, maganda prayer meeting natin mga kapatid. Gumagawa sila ng mensahe. Madali ba? Hindi madali, mahirap. Ako nga pagkatapos na mag-mensahe ko, mga kapatid. Pag uwi ko sa amin, iniisip ko, ano ba pangangailangan ng simbahan para sa mensaheng aking sasabihin? Nag-iisip na ako, mga kapatid. Ang aming utak naman, mga kapatid, na ganun bagay. Pagkatapos na mag-mensahe, nag-iisip ka na po ng topic. Mahirap, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang aking pag-aso sa inyo, huwag niyo humingi sa cellphone, sa banang kami sa cellphone, amen? Makinig kayo. Sapagat ang aming mensahe ay aming pinag-aralan. Hindi ito ginagawa namin basta-basta lang. Amen? Kaya mga kapatid, laging manalangin upang mataig mo ang tukso sa mundo ito. Huwag mo sabihin na katayo ka, sabi ni Pablo, baka mabuwal ka. Walang matatag sa atin, kundi si Kristo lamang. At ang ating tatag-atibay ng ating pananampalataya, nakasalig sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ano sabi sa Matthew 26 verse 41? Pakibasa mo, Jerome. Mateo 26 verse 41. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madali ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Amen. Ibig sabihin ng mga kuya, magtyaga kayo manalangin. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mahina ang laman. Pero malakas ang ata. Pero ang buhay espiritual ay hanggang tumulong sa atin. Mahina ang aming laman. Madali tayo matukso. Amen? Totoo po yung mga kapatid. Paglabas mo, ang Diyos, may tukso eh. Sa loob ng simbahan, sa may tukso eh. Amen? Di ba ba? May sa loob ng simbahan, may tukso. Kaya mga kapatid, ang tukso na lagi nakapaligid yan sa atin. Handa kang ibaksak ng tukso. Kaya nagturo naman ang Biblia ng paraan para mapagtagumpay mo ang tukso. Anong paraan? Manalangin ka upang madaig mo ang tukso. Kapag ikaw hindi pwede sa tukso, tandaan mo. Yan ang makasaka ng iyong pananampalataya. Maring niya, masaya ka. Di mo ba nararamdaman ang pala ng Diyos? Pero patuloy mong ginagawa ang kamalian. Pero darating araw, sabi ng Biblia, kung ano itinanim mo, siya mo aanihin. Amen? Kaya mga kapatid, para maiwasan mo ang tukso, magtagumpay sa tukso, laging maging mapanalanginin. Amen? Amen. Paano ang punto? Maging mapagtagumpay ka sa pagsubok. Alam niyo mga kapatid, pinag-aralan ko pagsubok sa buhay ko.
dumating siya sa pagsubok. Alam niyo, pinakamaganda, pumunta ka sa tahimik na lugar. Magbulay-bulay ka. Bakit Panginoon dumating sa akin na ganitong pagsubok? Ano ang mensahe mo sa akin sa mga bagay na ito? Alam niyo, ang represent sa akin ng Panginoon, kapag nagtagumpay ka sa pagsubok na yan, itataas ko ang iyong pananampalataya. Pero kapag ikaw ay bumaksak sa pagsubok na yan, ibabaksak ko rin ang iyong pananampalataya. May iyo po isang maganda na preso sa akin ng Panginoon. Kaya kailangan ng mga kapatid, maging matagumpay tayo sa tukso sapagkat kapag ikaw naging matagumpay sa tukso, kapag ikaw naging matagumpay sa pagsubok, itataas ng Panginoon ang antas sa iyong pananampalataya. Amen? Amen. Kaya, bakit tayo hinahayaan ng Diyos ang bakit tayo hinahayaan ng Diyos na maging sa pagsubok? Anong dahilan? Kung bakit ang Diyos ay pinapahintulong tayo dumating sa atin na pagsubok. Amen? Kasi sayang mo sa gusto, kapatid, ang dami ko. Dadaan tayo sa pagsubok. At alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa panahon ng pagsubok. Amen? Kasi ating basahin ng 1 Pedro 1:6-7. Pakibasa mo din. 1 Pedro 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalaw kahit na maaaring magdanas muna tayo ng ba't ibang pagsubok sa loob ng laiking panahon. Ang ginto, bagamat masisira, ay pinagagaan sa buhay upang malaman kung talagang tagumpay. Kaya hindi naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin, dadakilain at pararamalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Bakit tayo binigyan ng pagsubok? Anong dahilan? Bakit tayo binigyan ng ganyang klase mangyayari sa buhay natin? Na ayaw naman natin naganap ang isang matinding pagsubok sa buhay natin. Bisan, yung pagsubok rin mga kapatid, kapag hindi ka naging matalino, ibaba ka sa Kanya. Hello? Amen. Ibaba sa Kanya pagsubok na yan. Pero may pangako ang Diyos. Ano pangako ang Panginoon? Iyan ay paraan upang makita at malaman kung tunay ang ating pananampalataya. Kailangan dumaan ka sa pagsubok, kagaya ng ginto na nasisira. Pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang tunay. Kaya din ang ating mga pananampalataya, mga kapatid. Kaya din ang ating mga buhay. Pinapadaan tayo ng Diyos sa pagsubok upang malaman kung ang pananampalataya ay tunay. Alam niyo, ang isa natutunan ko sa pagsubok na maaari natin gawin sa panahon ng pagsubok, matuto kang magpakababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Hello? Mabisa pa na yan. Ulitin ko, para mapagtagumpay natin ng pagsubok, magkaroon ka ng pagpapakababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Pagpapakababa na makakagaya. Kaya mga kapatid, may dahilan ng Diyos. Bakit tayo dumadaan ng pagsubok? Ibig ng Diyos na matatag. Tama, mahusay ang ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi ni Pedro yan, maaaring dumaan tayo, maaaring dumaan sa'yo na pasamantalang pagsubok. Amen? Kaya niya ng pagsubok mga kapatid. Kaya at pagkatapos na makapagtagumpay ang pagsubok, mararanasan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Na
Naranasan niyo ba appreciation sa buhay niyo, mga kapatid? Amen. Ako nung ako nagtagumpay sa pagsubok, mga kapatid. Ganun pala ka ako, Panginoon. Kapag nagtagumpay ka sa pagsubok dahil sa iyong kapangyarihan, nadarama ko kabayabaan. Nadarama ko appreciation ng Diyos sa buhay ko. Amen? Sabi ko, ganun pala Panginoon. Iba pala ang kagalakan na ibibigay ng Diyos. Walang, hindi pwede ko ipantay kahit na kayo kagalakan sa mundo ito. Kaya mga kapatid, kaya na kailangan dumaan ka sa pagsubok. Ito ang paraan upang tumatag. Gusto ko tumatag ang pananampalataya niyo? Amen. Amen? Amen. Kung gano'n, kumanda kayo sa pagdating ng pagsubok. At ang sabi ng Biblia, may pangako naman sila pag dumating ang pagsubok. Letter B. Tiyak na magkatagumpay ka sa pagsubok sa tulong ng Diyos. Ano sabi sa 1 Corinto 10:31? Ito, pakibasa ko. Korinto 10:13. 10:30 pala. Tapos niya sabi, wala akong pagsubok na dumating sa inyo na hindi kararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulutan na kayo subukin at hindi sa inyo makakaya sa alin. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas, kaya nito ang paraan upang malagpasan ito. Amen. Ano sabi yan? Tapat ang Diyos na hindi tayo susubukin sa mga bagay na hindi natin kaya. Ano bang pakasubok na dumating sa buhay natin? Ito, tandaan nyo. Kaya natin pagtagumpayan. Kaya natin pagtagumpayan dahil sa lakas na bigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, huwag kang manghinan na pakasubukan. Sayang ang panahon. Kung ikaw nalulubay-bay dahil sa pagsubok, sayang ang iyong pag-iyak. Sayang ang iyong pag-ubiyak. Hindi gusto ng Diyos yun. Napakita ng Diyos na ito ay ating makakatagumpayan. Hello? Amen. Ang sabi ng Biblia, tapat ang Diyos na hindi tayo maaaring bigyan ng pagsubok na hindi natin kaya pagtagumpayan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, na magdinig ito nung nag-testimony siya. Alam niyo, yung pagsubok na nabuti sa buhay natin yan, nakataan na yan. Kaya nga lang, bago dumating ang pagsubok, kasi si Kristo na sa puso mo na. Amen? Amen. Pero, kung na hindi na born again, darating yan. Naintindihan niyo ba? Ngayon, ang maganda, dumating ang pagsubok na si Kristo sa puso mo na. At kaya mo na yung makitagumpay. Amen? Amen. Palapalan din pa yun. Ano ang sabi sa Romans 8:31? Pwede nyo pakibasa po. Naghahamon to ng Sister Tess. Naghahamon ng overtime. Naghahamon, lagi pinapagin sa akin. O, pero na ako yun. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen. Junior, handa ka na ba sa overtime? Oo. Si Tetes, natawa si Tetes. Alam niyo, maraming birthday na po ng August. Ito pala sino po na August ako? Si Archie. Si Archie. Si Junior. Pero pa dyan eh, di ba? Kaya kami mag-overnight kami sa Boracay. Diyan sa pinakayan. Amen? Ang sabi dyan, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa'yo? Diba, sa panahon ng pagsubok ko, mga kapatid, ang Diyos, kakampi natin yan. Ako, tumatala ko sa pagsubok. Walang hindi tumatala sa pagsubok. Amen?
minsan nakakalungkot yan eh, ganito. Ang voice spiritual mo, okay. Maganda ang tao na yung voice spiritual. Minsan na nag-vision mo, gusto mo lang minsan, yung ibang tao, at ang ibang tao yung minsan na magsubok, epektado ka. Amen? Di ba nangyari sa atin yan? Na hindi, sa'yo muna magsubok, kung hindi ako magsubok, muna sa ibang tao, na naapektuhan ka. Amen? Amen. Pero ano ba klase pagsubok yan? Tandaan natin, ang Diyos, kakampi natin yan. Para natin po yun. Generously, alam dapat natin gawin upang sa panahon ng pagsubok, maging tapat ka. Huwag kang mag-isip ng mga negatibo, huwag kang mag-isip ng kung ano mga kasibang galing sa Diablo. Maging tapat ka pala sa Kanya. Amen? Hindi. Kung ano iniisip mo, iinom na ako ng alak, mag-backslide na ako. May mga ganun eh, di ba? Kasama na ako sa mga timang ng palataya. Meron isang member ko pataan dito. Na-indisperse siya. Noong pa yun, alam niyo, kapatid, marami ko ano pa istorya sa CBF eh. Gusto yung malaman? Marami ko istorya sa CBF. Meron isang kabataan na in-despair. Ngayon, medyo personal ko eh. Pero sasabihin ko na siya na wala itong bata ko. Hindi ko na pabagitin ng mga. Meron sa girlfriend, sa sister. Yung babae na pumunta sa ibang kabataan, lalaki, pero sa labas. Nalaman ngayon ito ng lalaki na member natin. At ang girlfriend niya sa Justin. Nalaman niyo yun, pasukat eh. Hindi na sumimba yung lalaki. Pag-chespis mo lang sabihin yung lalaki. Ngayon, itong lalaki nagwala, sumama sa mga di mananampalataya. Kumitit lang marijuana. Madali sa tanang backslide. Dahil itong kabataan ko eh, siyempre, miyembro mo, dapat mahalin mo. Amen? Pinuntahan ko ngayon. Nakakusap ko yung ina. Nakapikit pastor, pumunta ka rito. Masama, tatakbo ng aking anak. Ngayon, kinausap ko yung yung batang lalaki. Sabi ko, ba't ginagawa mo yan? Pastor, hindi ko kaya ang pagsusunod dumating sa buhay ko. Ako, plano mo. Alam niyo ko ng plano. Pakasalan niyo, ganyan. Girlfriend na napunta sa iba. Sabi ko, nagkakamali ka. Nagkakamali ka sa desisyon mo na yan. Bakit yan nagkakamali? Kasi ang nararamdaman emotion ngayon, dala yan ng isipan ng kaaway. Pagdating ng panahon, pag-aawayan niyo yan. Ngayon, tama yung decision mo. Sa palagay mo, dumating ang panahon na nawala na yung emotion mo. At yung bata na malaki, isip mo, hindi mo anak. Di mag-aawayan nyo yan. Sa madali siya, lahat nakinig naman sa akin. At sabi ko sa kanya, huwag ka na sasama sa mga timang ng palataya. Kasi may dito naman wala na eh. Nagwawala na yan. Ngayon, nakinig naman sa sumamba ka ako. Huwag ka lumali sa Diyos. Alam nyo, parang pwede ko pa ipataw kay mga ibang membro eh. Nakinig sa akin. Hanggang sa yung babae, napakasalan na boyfriend niya, nakapunta sa kanya at lumaban na ng Amerika. At ito naman lalaki, ang maganda na lalaki, nakapag-asawa na ng member ng kabataan. Siguro sabi ko na pangalan mo sila. Ha? Gusto niyo sabi ko na pangalan? Ha? Amen? Wala na amen. Amen? Secret. Opo, nakinig na ba sa akin lalaki? Kasi wala na. Ngayon, ba't ginawa na sa nyo? Para malaman nyo mga kapatid, kung may
pagsubok na dumating sa buhay natin, manatili ka tapat sa Diyos. Amen. Santiago 1:12. Grabe ko yung pastor mo. Santiago 1:12. Santiago chapter 1 verse 12, ito pong sinasabi. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang sukutin, tatanggap siya ng gantimpalan ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga pag-ibig sa Kanya. Wow! Ang ganda, di ba? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Isipin mo, kapatid. Ano sabi niya sa Santiago? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa panahon ng pagsubok. Sapagkat tatanggap siya ng putong ng buhay mula sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, maging tapat tayo sa pagsubok. Huwag yan ang maging dahilan ng pagpakasarang pananampalataya. Pero, totoong tatay dumadaan sa pagsubok. Walang hindi dumadaan sa pagsubok. Pero ang Diyos ay pangako, kapag napagtagumpayan mo yan, tatanggap ka ng putong ng buhay mula sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, maging tapat tayo sa pagsubok. Maging tapat tayo sa Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Pagkatot mo to, magpatuloy ka sa Diyos upang maranasan mo ang araw-araw na pagiging ganap sa iyo ng Diyos. Magpatuloy ka sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, noong na-born again tayo, ang Diyos na ang naging buhay natin. Naintindihan niyo mga kapatid? Nung tayo na born again, ulitin ko lang, ang Diyos na ang naging buhay natin. Hello? Amen. Kapag lumayo ka sa Diyos, tandaan mo yan. Kikilos ang kamay ng kaaway sa buhay mo. At hindi mo ito kaya makontrol sapagkat wala na siya ang power ng Diyos sapagkat lumayo ka na sa Kanya. Kaya mga kapatid, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagsubok, maging tapat ka at huwag ka nalayo sa iyo at magpatuloy ka sa Panginoon. Philippians 3:12. Bakit makipag ko? Pilipos 3:12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko pa yung ikaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. Ang sabi ko, hindi siya ako'y ganap na. Kundi, ang aking layunin magpatuloy upang malaman ko kung ano ang layunin ng Diyos sa aking buhay. Sa mabuti malit na Biblia. Pakibasa. Lakas mo, lakas mo. Hindi siya nakakasal ko sa mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y dalanda. Hindi rin sa ako'y dalanda. Ngunit sinisikap ko makundan ang mga katimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y daw ni Kristo Jesus. Lakas mo na Diyos, pero. Hindi sa namasdan mo na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa apoy ganap. Ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Amen! May gantimpala eh. Ngayon, kung hindi ka isado sa gantimpala, hindi malaking kakulangan sa buhay natin. Hindi na po sa gantimpala ng Panginoon. Hello? May gantimpala tayo. Ito ang topic minsan ni Johan at ni Noel noong nalang request. May gantimpala na nalang sa atin. Hello? Amen. Dapat mag-iinteresado tayo sa gantimpala na yan. Bigay sa atin ng Diyos. Amen? Ang gantimpala ng mundo, kumukupas.
nawawala, naluluma. Pero ang katibahan ka rin sa Diyos, manatiling, maningning, laging bago. Amen? Ano sabi niya? Napapatuloy ako upang abutin. Malaman ko kung ano layunin ni Kristo sa buhay ko. Mga kapatid, palagi tayong ganito ang sitwasyon natin. Tayo mga kapatid, bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit ako na-born again? Kita naman sa isipan. Ito hindi kinakaligtaan doon mga aliman, kinakaligtaan doon mga mananampalataya. Bakit ako tinawag ng Diyos? Bakit ako na-born again? Bakit pinili ako ng Diyos mula sa marami? Ano ang dahilan? Dapat meron ka ganyan pag-ulay-ulay. Hindi umupo ka na sa single, umupo lang ulit ko. Pagkatapos na aalis ka na. Naligo, ito pa na naman. Aalis ka na. Ligo, ito na naman. Naging gano'n na naman. Hindi ba kayo sumasawa, mga kapatid? Cycle na lang na ating ginagawa. Huwag gano'n. Talo ka ron. Dinadaya ka ng kawin doon. Ano layunin? Bakit ka pinili ng Panginoon? At bakit kinakailangan patuloy ka sa Diyos? Dapat yung malaman, sabi na may layunin ang Panginoon sa buhay mo. Pastor, na-born again ako, edad ko 17 eh. Pastor, na-born again ako, edad ko 79 eh. Hindi tumitigil ang Diyos sa edad. At ang Diyos, pag nagbigay sa iyo ng plano, yung tama na sa kakayahan mo. Hello? Hindi ka bibigyan ng Diyos sa isang ministry na hindi mo kahit kampanan ayon sa iyong kalakasan. Kaya mga kapatid, kailangan tuklasin mo, ano layunin ng Diyos sa akin ba't ako pinili? Yan kung minsan nakakaligtaan ng mga born again. Ako, na-born again ako sa edad na kunwari ka, 22. Pero, inisip ko, bakit ako na-born again? Nakita ko yung mga nauna sa akin, mga nagtutulong sa Bible study. Pero nakita ko rin kung paano sila mag-backslide. Ganito ba ako born again? Matapos magligo sa Diyos ay backslide. Inisip ko mabuti mga kapatid. At hindi ko kayang matanggap. Ngayon, kung yung nakita ko mali, hindi ko ginaya. Amen? Amen. Ang ginaya ko, yung tamang magiging pakinabang ko sa aking buhay spiritual. Ang kesa nagpatuloy ako mga kapatid. At nakita ko ang layunin ng Panginoon sa buhay ko. Amen? Kasi talaga, dadaan ka sa ganun kasi sitwasyon. Alam niyo mga kapatid, ang buhay spiritual, masarap mo ito. Maraming tukso, pagsubok, sitwasyon na hindi mo gusto na marimadano, at marami na mga kapatid na maayos, maganda, mapayapa. Kaya yung aking mga kapatid, yung aking mga kailangan kabataan ng backslide, iba namatay ng anak. Iba na sulugan ng bahay. Iba namatay na. Hindi ko masasabi hindi mangyayari sa ating mga bagay. Pero kapag nangyari sa atin yun, alam mo na kung ano gagawin mo, may kasama ka. Amen? Sino? Si Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Sapagkat nariyan sa laging kasama. Kaya mga kapatid, may layunin. Ang Diyos yung bakit ka tinawag. Amen? Para mo po talaga nabihin. Magpatuloy ka sa paglago. O ito lagi ko sasabi sa mga kapatid. Huwag kayong tumigil na tuklasin nyo ang iyong paglago sa pananampalataya. 2 Peter 3:18. Nakita mo na
Sino mabasa? Sige, sino tumayo, pwede tumayo. Kala mo, tawag eh. Boy, kala mo eh. 3:18. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalalaunan na walang kabuluhan ay umaakit sila ng masamang... 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Okay, oo. Pasensya na, Pastor. Okay na. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Kaya sikapin niyong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Ano ang pagkakilala mo kay Kristo? Savior lang? Pag gano'n ang pagkakilala mo kay Kristo, napakababa. Tuklasin mo ang buhay na Jesucristo. Napakarami ka matutuklo sa magandang biyaya na iyong makikinabangan. Pero, Amen. kaya ang sabi niya ni Pedro, pagpatuloy kayo sa paglago. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Minsan nangyayari, nakikita ko sa simbahan, ang tagal-tagal ng Kristiyano, sa tingin ko hindi lumalago. Dapat lumalago sa pagkakilala mo kay Kristo. Amen? Amen? Parang kasawa lang yan. Habang nakasama kayo, nakikilala mo kung sino siya. Amen? At nung siya dalaga, napakahinhin. Nung naging asawa mo, napakataras. Lumitaw na natural. Amen? Nung dalaga, kumain ng icing, isang scoop lang. Nung naging asawa mo, isang baso na, hindi pa natigil. Tatawa kayo, totoo yun. Lumalabas na natural. Kaya mga kapatid, kung paano ang asawa mo lubusan mo nakilala, ganoon din dapat lubusan mo makilala si Kristo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, patuloy tayo lumago. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan. Sapagat hindi natin alam ang buhay. Amen? Mga kapatid, malago ba tayo sa pananampalataya? Pangatlong letter C, magpatuloy kayo sa paglingkod sa Panginoon o maging tamad. Romans 12:11. Brother Lee, pakibasa mo. Romans 12, verse 11. Ito po ang sinasabi. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad kung puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Magpatuloy kayong maglingkod sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ako, bilib ako sa mga taga-Pasay. Malayo sila. Mga taga-FP, mga taga-Rosario, malayo sila. Mga taga-Awi. Pero nakita ko, ang sisipag nila. Pero, taga-Batangas. Amen? Pasisipag sila. At yan sipag nyo na yan, ito tandaan nyo. Hindi na sasayang yan. Yan ay merong puntos sa Panginoon. Hello? Amen. Lahat tayo mga kapatid, maging masipag tayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon.